Yan, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Ito na namang isang na-scout nitong si Kalingap Tura na isang lola na bedridden na rin. Pero bago po tayo mag-umpisa dito sa ating gagawing reaction, patungkol nga po dito sa lolang bedridden na ito na-scout ni Kalingap Turak, ay syempre ang lagi ko pong paalala, mga kalingap, mga kabisnes, na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rob na walang iba nga po kundi si Ma'am Jack Tapia Matubang. At yun mga kalingap, mga kabisnes, patuloy din po natin suportahan ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin sa patuloy natin susuportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. At ito po, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction. Dito nga po sa isang na-scout ni Kalingap Turak na isang lolang bedridden. At itong si Lola kasi, mga kalingap, mga kabisnes, ay tanging yung kapatid na lang niya ang nag-aalaga sa kanya. At dito sa pag-interview ni Kalingap Turak ay napag-alaman natin na itong si Lola ay may 3 pa lang anak. Kaya lang yung 3 niyang anak ay wala nang pakialam sa kanya at pinabayaan na siya. Buti na nga lang at itong kapatid nito si Lola ay pinagmalasakitan itong matandang ito. At siya na nga lang nag-aalaga dito kay Lola. Grabe, di ba, mga kalingap, mga kabisnes? Sobrang nakakaawa din ang kalagayan ito si Lola. Lalo na nga alam niya na meron siyang anak, tapos alam niya din na yung kanyang mga anak ay walang pakialam sa kanya. Masakit ito para dito kay Lola. Tama si Kalingap Turak eh. Yun yung isang pinakang masakit sa isang magulang. Yung malaman mo na yung mga anak mo na pinalaki mo, inaruga mo, pagkatapos lumaki at nasa ganyan ka na sitwasyon, nasa ganyan ka ng kalagayan, ay wala namang pakialam sa'yo. May pagkain nga daw, hindi man lang ito naaabutan ng kanyang mga anak. At ang tangi na ikinabubuhay o pinagkukunan ng pagkain ng magkapatid na ito, yung pang araw-araw nilang pagkain, ay bigay lang. Bigay lang ng anak naman nitong si nanay, nitong nag-aalaga dito kay Lola. Yun yung nagpo-provide ng kanilang pagkain dito. At sabi nga nito si nanay, kung wala siya, baka matagal na patay yung kanyang kapatid. Kasi nga wala nag-aasikaso eh. Walang nagtiyagang mag-asikaso dito kay Lola, kundi itong si nanay. Dahil kapatid nga niya, mahal niya itong si Lola. Sabi ko nga ay buti na lang. Buti na lang at natagpuan ito nitong si Kalingap Turak. Para kahit papaano ay napapaabutan o mapapaabutan ng tulong nitong si Kalingap Turak ang magkapatid na ito. Kahit yung simpleng kaunting ayuda man lang. At ang ganitong simpleng ayuda o konting ayuda na may abot nito si Kalingap Turak ay napakalaking tulong na nito para dito sa magkapatid na ito. Sobrang laking tulong na nito. Lalo na nga just sa mga kababayan natin na katulad nitong si nanay at nito si Lola na katutubo. Na alam naman natin na yung mga buhay ng katutubo talaga namang sobrang hirap. At kung wala nga silang kayod sa maghapon ay malamang wala din silang kakainin. Di ba, mga kalingap, mga kabisnes? Alam ko marami sa atin dito ang nakaka-relate sa ganyang buhay. Lalo na nga yung mga taga-probinsya na hindi bago sa mga tribo ng mga katutubo. Alam natin na yung pamumuhay nila ay yung may ituring na isang kahig, isang tuka.
Sabi nga nung ibang katutubo hindi nga lang daw isang kahig at isang tuka ang kanilang pamumuhay. Dahil minsan daw 10 kahig na hindi pa makatuka. Ganyan yung kanilang pamumuhay. Ganyan kapayak yung kanilang pamumuhay. Ang nakakatuwa lang dito kay Kalingap Turak ay talaga naman sinusuyod niya ang mga ganito kaliliblib na lugar para maghanap ng mga kababayan nating matutulungan na talaga namang ika nga ay hindi naaabot, lalong-lalo na ng kawani ng ating pamahalaan. Alam niyo sa totoo lang, maraming ganito sa ating bansa na sabi nga nila ay napupuntahan lang sila ng mga politiko pag panahon ng kampanyahan, pag panahon na mag-ieleksyon. Pero pagkatapos ng eleksyon, wala na. Hindi na sila maalala. At maaalala lang ulit sila pag panahon na naman ng kampanyahan. Ganun lang. Ganun lang sila naaalala ng mga mahal nating politiko. Matalo man yung mga yan o manalo. Pare-pareho lang yan. Makakalimutan na sila na muling balikan. Ganun lang. Ganun yung ika nga ipapel nila sa ating pamahalaan. Kailangan lang sila pag-araw ng eleksyon. Kilala lang sila, tukoy lang ang mga lugar nila sa panahon ng eleksyon. At buti na nga lang at may isang katulad ni Kalingap Turak na kahit hindi kandidato, kahit hindi politiko, ay nagtsatsaga na sugsugin ang mga ganitong liblib na lugar para maghanap ng mga kababayan nating matutulungan. At isa na nga dito sa natagpuan nitong si Kalingap Turak ay itong si Lola na isang bedridden na pinagmamalasakitan naman ng kanyang kapatid. At ito nga po, noong unang itong puntahan nitong si Kalingap Turak kasama yung kanyang ikangay body-body doon na si Tata o si Kuya Tata, ay inalam mo na nitong si Kalingap Turak kung ano ba yung sitwasyon nitong si Lola. Para nasa ganon, ay alam niya kung ano yung mga magiging hakbangin niya o kung ano yung may itulong niya dito kay Lola. At yun nga, ma-vlog itong si Lola, nitong si Kalingap Turak, ay may isang sponsor na nagmagandang loob. Dahil nakita dito sa vlog ni Kalingap Turak na ang tanging hinihigaan nitong si Lola ay sako. Dahil nga wala naman silang pambili ng kahit manipis lang na sana, nahihigaan nitong si Lola. At itong ganitong higaan, yung sako, nakalatag sa sahig, matigas yung sahig, pinagmumulan ito ng bedsore. Ang bedsore, mga kalingap, mga ka-business, para dun sa hindi nakakaalam, isa itong uri ng sugat na nakukuha dahil sa sobrang tagal sa pagkakahiga. Lalo na nga kung ang higaan ng isang pasyente o ng isang bedridden ay matigas. Kalimitan talaga yan nagkaka-bedsore. At pag meron kang bedsore, isang pasyente ay nagkaroon ng bedsore, prone ito sa infection at napakadelikado niyan. Marami ang nawawala ang buhay ng dahil sa infection sa bedsore. Kaya buti na nga lang at nung ma-vlog ito ni Kalingap Turak ay may nagmabuting o may nagmagandang loob na isang sponsor ni Kalingap Turak na nakapanood dito sa video nitong si Lola. At yun nga, dahil nakita nung sponsor na walang higaan si Lola, ay kagad siya nagpabili nga dito kay Kalingap Turak ng isang foam na ito nga, pwedeng maging higaan nitong si Lola. At alam nyo mga kalingap, mga ka-business, at yun, para din doon sa sponsor ni Kalingap Turak, napakalaking tulong po nito sa kalagayan nitong si nanay. Kasi nga, sabi ko nga, di ba, ang pwedeng makuha dito ni nanay o ni Lola sa pagkakahiga niya sa sahig at latag lang ay sako, ay yun nga,
pwede siya magkaroon ng bed sore at pag hindi alam ng isang nagbabantay kung papaano linisin yung bed sore ay mauuwi yan sa isang matinding infection. At nung pangalawang balik nga nito si Kalingap Turak dito sa dito kay La Lola ay dala-dala na nito si Kalingap Turak yung binili niyang kutsyon para dito kay Lola, para nga higaan nito si Lola. At bukod doon ay may bit-bit din ito si Kalingap Turak ng munting ayuda ng ilang kilong bigas para nga dagdag tulong para dito kay Lola at saka dito sa kapatid niyang si Nanay. At kakaibang effort din talaga ang ibinigay dito ni Kalingap Turak. Kasi nakita naman natin sa vlog ni Kalingap Turak na talaga namang ang dinaanan nila ay magkabila ay gilid ng bangin. Ika nga'y kaunting pagkakamali mo, sigurado hulog ka sa bangin. Kumbaga ganyan kadelikado yung daang binagtas nitong si Kalingap Turak at saka nung kanyang ika nga'y body-body niyang si Kuya Tata para mapaabutan lang ng tulong itong si Nanay. Diba? Grabe. Grabe yung ika nga'y effort at sakripisyo dito ni Kalingap Turak. Kaya yun mga Kalingap, mga ka-business, suportahan po natin yan si Kalingap Turak. At deserve naman ito si Kalingap Turak talaga ang ating suporta. Kasi nakikita naman natin yung kaporsigihan niya na makatulong para doon sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Kaya yun, nananawagan din po ako sa inyo, mga Kalingap, mga ka-business, na suportahan lang po natin Kalingap Turak. Para lang po sa ganon, paglaki ng channel niya ay sigurado po yan, mas malaki o mas marami ang kanyang matutulungan. At yun, paano po mga Kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video patungkol nga po dito sa na-vlog ni Kalingap Turak na ito. Itong nanay o lola na bedridden at inaalagaan siya ng kanyang kapatid na matanda na rin. At yun, sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta, mga Kalingap, mga ka-business. At yun, bago po tayo tuloy magtapos dito sa ating reaction video na ito, ayun, ang lagi pong paalala ng inyong lingkod na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rob, si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At yun, isama na rin po natin sa patuloy po nating susuportahan, mga Kalingap, mga ka-business, ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ganoon na rin po ang lahat ng kagwang ni Ka-Business at lahat ng reactor ng Ka-Business. Yan, support po natin sila. At yun mga Kalingap, mga Ka-Business, ipaglalambing ko din po ng inyong suporta. Yan po sila, It's Me, Bebang Official, Linda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Mina 143, LBOFW Abu Dhabi, Nana Channel TV, Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog, Jewel Channel at Best Friend Italy. Yan, at isama na rin po natin si Kawaki TV Official. At yun, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat at I love you all. Bye-bye.